Mahirap pa po ta's na meron pa akong miscarriage na nahitabo sa kinabuhi. Tapos after nun, ang dami naming problema, ang dami kong ginawa, club ng club, inom, sigarilyo. At meron ding time na nag-cheat po ako kay Russell po kasi nahihirapan po kasi ako kasi same kaming nag-cheat sa isa't isa. Tapos yung kulang sa attention, ganun. Kasi yung hinahanap ko po is attention ng parents ko, hindi ko nakuha. Attention ko sa lahat ng mga tao. Tapos ngayon, may nakilala ako na friend na kasabay ko din noon, nagka-club, nagiinuman. Tapos siya po yung first na nagbago. Tapos sinabi ko sa kanya, paano ka nagbago? Kasi gusto kong magbago din. Kasi oo, masaya mag-club noon. Pero alam niyo po yung feeling na pag-uwi kayo sa bahay, parang empty kayo. Na kahit masaya man, pero empty. Kaya yun, sinabi ko sa kanya, gusto kong magsimba. Saan kayo nagsimba? Sabi niya dito daw, sa Born Again Church. Ako, Seventh-day Adventist ako, nagdadalawang isip ako kung pwede ba akong pumunta or hindi. Tapos doon ako, tinry ko na pumunta. Kami ni Russell, pumunta kami sa simbahan dito. Long time na akong hindi nagsisimba nun kasi nag-stop ako sa Seventh-day Adventist kasi may nangyari about sa family ko at saka yung past relationship ko. Tapos pagpasok ko dito, grabe yung ramdam ko po sa church na to na hindi ko naramdaman sa ibang church na napuntahan ko kahit sa Seventh-day Adventist or saan ba na Catholic ba yan or saan ba na church. Iba po yung naramdaman ko dito. Yung na-feel ko na parang yung bigat na nasa puso ko na unti-unting parang pinapalabas na pwede kong malabas dito kasi nakikita ko sa mga tao is pinapalabas nila talaga yung iyak nila, tinataas nila yung kamay nila kay Jesus. Kasi sa ibang church po, hindi po nila ginagawa. Wala po akong nakitang ganyan. Mas lalong parang mahihiya po ako. Like, mahiya ako na bakit ganyan ginagawa nila sa ibang church kasi wala po ako naranasan na ganon. Tapos, yun dito, kaya nagustuhan ko dito kasi, yun nga, parang free ka na ipalabas mo yung kung anong naramdaman mo, pwede mong ilabas kung anong bigat na naramdaman mo, kung anong ginawa mo noon. Hindi ka like takot na i-open. Kahit ngayon po, nagtumatayo po ako dito sa harap nyo. Sa totoo lang, natatakot po ako kasi hindi ko alam kung anong sabihin ko, kung anong ma-share ko. Pero ito, tumatayo pa rin ako, nagsasabi ko anong nagawa ko noon. Kahit embarrassing po siya sa akin na sabihin itong mga ganito kasi maisip ko kasi, sobrang overthinker po ako. Maisip ko kasi na, ano kaya maisip nila, malaman nila kung ganito ako na tao. Pero ngayon po, dito sa church na to, yung mga tao na kilala ko dito, hindi ko po talaga feel na mag-iisip sila ng ganyan sa akin dahil kay Jesus. Binago ako ni Jesus. Sobrang binago niya ako. Lately, nagkita kami ng mami ko sa parking ng Suzuki. Yung mga few times na nakikita ko siya, mag-say hi lang ako sa kanya pero hindi talaga hindi niya ako pinapansin, ganun. Walang-wala talaga. Tapos yung pinaka-latest na nagpipip ako sa kanya kasi nakita ko siya sa harap ng sasakyan ko. Sabi ko, Mami, wait lang, sabi ko sa kanya. Tapos pinuntahan ko siya. Ang laki ng smile niya, hindi ko na-expect na mag-smile siya sa akin. Tapos hinag ko siya ng mahigpit. Long time ko nang hindi ko siya na-hug. Hindi ko siya na-talk about like, kumusta ka na, ganun. Tapos nagsabi pa siya sa akin na, kumusta ka na? Hindi ko po long time po akong hindi nag-ano sa kanya kasi nung nag-miscarriage po ako, nung pumunta siya sa hospital, wala po siyang emotion sa akin kasi pumunta siya doon, sabi lang niya, anong gusto mo? Tapos umuwi na po siya. Yun lang, parang wala siyang emotion na nag-hospital ako doon, 50-50 na po yung buhay ko kasi
Ang dami pong nawalang dugo sa akin. Nung time na yun, sabi ng doktor sa akin, i-operahan ka, like emergency na opera. Tapos ang daming mawalang dugo. Dugo mo kasi long time na din akong hindi niregla nun. Ilang mga siguro sobra ng 1 year na. Tapos sabi nila, hindi ko alam kung ituloy mo ba or gusto mong i-stop na lang yung opera kasi 50-50 nga daw yung buhay ko noon. Pero wala na po akong pake. Sabi ko na, sige lang, go lang. Tapos sabi ng tito ko, sabi ko sa tito ko na hindi sabihin kay mami. Noon kasi, alam ko din kasi na wala nang feelings na mami sa akin. Kaya masaktan lang ako pupunta siya doon. Pero sabi ni tito, sinekreto niya sa akin na sabihin niya si mami kasi yun nga daw na wala akong 50-50 na daw buhay ko. Baka mamatay ako or mabuhay ba, hindi ko alam. Hindi namin alam nun. Pero praise God na binigyan na talaga ako ng second chance na mabuhay sa mundo na to. Yun lang. Talagang si God binibigay sa atin yung love na kahit na hindi po natin mahanap sa ibang tao, ay enough na yung love niya. So ngayon po, hindi ko na po kayo patatagalin. But before that, sa mga nakatayo po, i-request ko lang na umupo na po tayo dahil ito yung pinaka-important na time para sa atin na makinig ng word ni God. それはまだ立っている人がいれば座っていただいて、今からすごい重要な時間なので、今から神様の言葉を聞いていきます。Okay, let's all welcome our beloved Reverend Elizar Galios to share the Word of God. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ba't ang dami sa inyo umiiyak? We really thank God for this morning. Alam ko, the atmosphere is grabe po, no? But I know, sabi nga natin, this is the day that the Lord has made. No, we will rejoice. Kasi yung isang kaluluwa na nabago, yan po ay mga bunga ng ating pagpapagal dahil hindi tayo tumitigil na maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? No, so, I really thank God, no? Dahil alam ko, ngayong umaga, as we, yung topic natin is advancing in the work of the Lord, no? Talagang kailangan tayo mag-advance para mas madagdagan pa, hindi lang isang mika, maraming mika, mababago ang buhay. At alam ko, marami dito sa loob ng church nito na ang kanilang mga buhay dati ay hindi maayos, pero dahil nakilala nila si God, ay nagiging maayos pa unti-unti. Amen po ba? No? Kaya, hindi tayo titigil. Hindi tayo magsasawa. Kailangang mag-advance ang gawain ng Panginoon. Hindi lang sa Tuyokawa, kundi sa marami pang lugar dito sa Japan at kung hanggang saan tayo dalhin ng Panginoon. Amen po ba? No? So, ngayong umaga ay yung ating pong topic is advancing in the work of the Lord. So, kailangan mag-advance na tayo. Amen po ba? Tapos na yung panahon na kayo'y nakaupo dyan. It's about time to move forward. Amen. To advance in the work of the Lord. Kasi alam natin, kailangan tayo ng mundong ito. Amen po ba? No? So yung ating text ay makikita po natin ngayong umaga sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. At gusto kong i-request muli ang lahat na tayo po'y tumayo. Sabay-sabay po natin basahin ang kanyang salita. First Corinthians chapter 15, verse 58. Ready, go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magang ito.
Salamat, Lord, sa iyong salita na patuloy, Lord God, na nagpapaalala sa amin. Salamat, Lord, dahil alam namin na ikaw, Lord, ang patuloy na nagpapalakas sa amin at patuloy na gumagabay. Ang amin dalangin, Panginoon, sa ngayong umaga, na ikaw, Lord, ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Na this year, 2026, hindi kami uupo, kundi kami ay maninindigan. Kami ay kikilos. Gagawin namin, Lord, ang nais mo sa aming buhay. Susunod kami, Lord, sa iyong plano, Lord God. Hindi lang sa church na ito, at kung anong plano mo, Lord, para sa aming mga buhay. I pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Na hindi kami mapagod. Kasi alam namin, Lord, marami pang mga tao sa labas na hindi nakakilala sa inyo at nangangailangan ng kaligtasan. Holy Spirit, we welcome you in the midst of us. Continue to work in our hearts so that, Lord, magkaroon kami ng compassions. Not just for our family, but also to our friends, to our loved ones, maging mga katrabaho namin kakilala. Na sila, Lord, ay nagsisik ng panandaliang kapayapaan sa mundo na hindi maibigay. Dahil alam namin, Lord, ang tunay na kapayapaan nang gagaling lamang sa iyo, Lord God. I pray, Lord, this morning, open our spiritual eyes. Habang amin, Lord, pinag-aaralan ang iyong mga salita. So that, Lord, kami ay mag-move forward this 2026. Advance to do the works, Lord God, na nais mo para sa amin. Also, Lord God, open our hearts, Lord, na magkaroon kami ng compassion sa bawat isa na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Ikaw pa, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makapong lahat. Marahil, no, this a month of January, makita natin na ang focus po natin ay pagdating po doon sa ating team na we must stable o we must tayo po ay maging stable sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang tayo po ay mag-advance. Not just to work, but of course, to establish our faith para tayo po ay makapag-advance sa gawain ng Panginoon. So this morning, ay gusto kong dalhin sa inyo ang isang topic about advancing in the work of the Lord. Paano nga ba tayo mag-advance? O paano tayo magpatuloy? No? So this text of 1 Corinthians chapter 15, 58, ay nagpapaalala po sa atin na kailangan tayo po ay manatili, no? Steadfast, immovable. So dalawang bagay po yan para tayo ay magpatuloy, no? Always abounding in the works of the Lord. No? So, advancing in the work of the Lord is not simply about doing or more activities. No? It's about moving forward in God's purpose. Ano ba talaga ang plano ng Panginoon para sa atin? No? Ano ba ang nais ng Panginoon? But of course, hindi madali. Dahil alam natin na may mga oppositions along the way. No? That's why we need God's strength. Also, God's timing. No? The works of the Lord is never stagnant. When God is at work, there is always a progress. No? Kaya nung nakakilala tayo kay Lord, hindi na natili yung buhay natin kung ano tayo. May progress, may pagbabago.
At hindi lang basta pagbabago, yung pagbabago na sinasabing halata. Amen po ba? No? Once na nakilala mo si God, once na na-encounter mo si Lord sa buhay mo, hindi pwedeng maitago ang pagbabago. Halata po. Amen po ba? No? So God is at work and there is always a progress like growth and transformation sa buhay natin. No? So the work of the Lord has never been meant, no, to be static. God did not call the church to maintain like the service, no, or stay comfortable. Lalo sa mga upuan natin, kung mukhang comfortable kayo. But ang purpose ng Lord, bakit tayo niligtas, is to advance. Amen po ba? No? So advancing in the work of the Lord means growing deeper in faith, no? Then moving forward in obedience. Sumusunod nga ba tayo? Then pagkatapos expanding God's kingdom through faithful service. Kaya hindi pwede po mag-expand ang kingdom ng Lord kung walang mga naglilingkod. Tama po ba? Paano natin i-expand ang gawain ng Panginoon kung wala pong nagkukumit sa Kanya? So, that's why Paul reminds us that advancement, no, is possible only when we are rooted, faithful, and confident that our labor matters. Naniniwala ba tayo na ang pagpapagal nating lahat ay hindi nasasayang? No? You know? Ang mga testimony kagaya kanina ng testimony ni Mika. Hindi lang si Mika, marami dito sa loob ng church. Kung paano binago ng Lord. Isa po to sa mga nagpapalakas sa amin ng loob upang kami patuloy na maglingkod sa God. At hindi lang sa amin, maging sa ating lahat. Kasi hindi naman namin magawa ang ministry na kami lang. Andyan lahat tayo na nagsasama-sama upang magawa natin ang ministry natin. At marami pang buhay ang mabago. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. Amen po ba? No? So we need to move forward. We need to advance in the work of the Lord. Dahil alam natin, marami pa ang dapat abutin natin. Amen po ba? Dahil may mga nag-commit, nakita natin, no? Hindi lang Tuyukawa. Nagkaroon tayo ng Gamaguri. Nagkaroon tayo ng Hamamatsu. Pero, sapat na ba yun, Pastor? Actually, hindi pa. Marami pa ang hindi natin naabot para kay Lord. That's why, kailangan na tayong kumilos before the time's too late. Bago mahuli ang lahat, we need to move forward. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, move forward. Amen po ba? No? So, paano tayo? No? Paano nga ba tayo mag-move forward? Paano tayo mag-advance in the work of the Lord? So, ang una doon kanina, na ang sinabi sa atin, ay mag-advance by being steadfast. No? Pag sinabing steadfast, ibig sabihin, ito po ay consistent. No? That means firm. Hindi natitinag. Ang pagsubok sadyang dumarating saan man tayo, Kristiyano ka o hindi. Pero kailangan maging matatag tayo, magiging matibay tayo. Nasusubok tayo kung tayo matatag, kung may mga problemang dumarating sa buhay natin. Amin po ba? Hindi nakikita ang pagiging matatag natin kung ayos ang kalagayan mo. Nakikita ang pagiging matatag natin kung may mga problema at nagpatuloy ka pa rin. No? That's why it says, steadfast means firm. Consistent. Consistent pa tayo?
Ba't nawala na ibang amen? Hindi lang firm. Consistent. Nagpapatuloy. Ano pa? Faithful even when it's hard. Sabihin mo sa katabi mo nga, firm, consistent, faithful, even when it's hard. Amen ba? No? Even it's hard. You cannot advance if you keep quitting. Ulitin ko. You cannot advance if you keep quitting. So wala mag-quit dito. We need to move. Amen po ba? We need to advance. No? But, madaling sabihin. Totoo ba yan? Madaling sabihin. Pero hindi madaling gawin. Bakit po? Because there is a challenges to being steadfast. Marami po. There is discouragement. Mayroong mga weariness sa buhay natin. May mga criticism along the way. Mayroon ding slow result. Kaya minsan makita natin na marami palang mga nangyayari sa paligid natin. Minsan ito ang nais mo, pero iba ang nangyayari. Kaya to being advanced is a challenge. No? To be steadfast in the Lord is a big challenge. Kailangan mapaglabanan mo yung mga discouragement. Sino maraming plano 2025 hindi nangyari? Kaya yung kanilang mga goal last 2025 ay napunta sa wish ko lang. Kasi hindi nangyari eh. Kaya naging wish ko lang. Wish ko lang. Kasi hindi nangyari. Okay, no? Pag goal, ibig sabihin, nangyari. Ibig sabihin na nangyari. Pero pag hindi nangyari, wish ko lang. No? So, ganun din po. Pag sinabi na steadfast, actually, napakalaking challenge po para sa atin, sa totoo. Hindi po madali. Because discouragement come from time to time. Lalo pa sa panahon na hindi mo inasahan. Lalo doon sa mga tao na ini-expect mo sila ang tutulong sa iyo, pero hindi nangyari. Ano nangyari? Discouraged ka ngayon. Kaya yung pagiging steadfast mo, mukhang namigil. Na-move. Na? Sinong na-move ang kanyang faith ngayong 2025? So, kailangan ngayong 2026, maging firm tayo. Amen? No? So, kailangan. Sinong nag-worry? 2025. Ang daming worries. No? Yan po, mga challenges. No? At sino nakaranas ng mga criticism? Meron ba? No? Misa sa totoo, yung gusto mong magbago, nagtataka ako sa mga tao. Pag nakita nagbago ka, ikaw ba yan? Ano ba tanong yan? Dapat masaya sila, nagbago ka. Pero minsan, nas-criticize ka pa. Sa umpisa lang yan. May mga ganun na criticism sa atin, no? Na nakita nila, imbis na suportahan nila, tulungan nila, ay salamat naman anak at ikay nagbago na. Pero imbis na tulungan, minsan, umpisa lang yan, magaling. Pero bukas makalawa yan, wala na. Wala man lang support na nakikita natin. Instead na encourage, nakita natin, dinidiscourage pa. At minsan, sasabihin pa nila, ano bang nakain mo? Ang mundo talaga, no? Pero pag ikaw nakagawa ng masama, sabihin nila, ay ganyan lang talaga ang buhay. No? Itong mundo na ito ay hindi ka dadalhin sa pabuti, kundi pasama ng pasama. That's why being steadfast in the Lord is a big challenge para sa ating lahat. Pero makita natin na kailangan po tayo'y magpatuloy. At alam nyo minsan, yung mga slow results,
may ginagawa ka, pero parang wala pang nangyayari, ay minsan nagdadala din sa atin ng discouragement yun. No? But of course, isa pong nagpapaalala sa atin ay ang buhay ni Nehemiah. Nung siya ay binigyan ng isang task o isang assignment na ang kanyang gagawin ay i-rebuild niya, no, yung wall of Jericho. No? Hindi madali. Bakit po? Galing sila sa malayo, wala silang pera. No? At pagkatapos yung mga tao sa paligid, ina-underestimate siya. Siguro hindi naman engineer si Nehemiah. Pero sabi niya, ikaw talaga magre-rebel. No? There's a lot of oppositions. No? Kahit mayroon na siyang dala, order from the king, na lahat ng mga treasurer, bigyan nyo si Nehemiah kung anong kanyang pangangailangan. Pero yung iba, hindi pa rin naniniwala, totoo ba yan? Gawa mo lang yan. No? Pero nakita natin ang buhay ni Nehemiah, sa kabila po ng mga opposition, Nehemiah refused to stop rebuilding despite of opposition. Amen po ba? Kung si Lord may inumpisahan na na pagbabago sa buhay mo, mga kapatid, don't quit. Huwag kang magpadala sa mga oppositions. Huwag kang magpadala sa mga criticism. Kasi ang pangako ng Panginoon, anuman ang inumpisahan niya sa iyo, tatapusin niya ito. Amen po ba? Hindi hahayaan ng Lord na ganun ka lang. But little by little, aayusin ng Lord ang buhay mo. Hindi lang yung buhay mo, yung pagkatao mo, ang kasunod niyan, ang pamilya mo, pati ang mga tao sa paligid mo. Wow! Sino mga nakaranas ng ganon? Di ba? No? Noon, akala mo, ay parang napasok ka lang sa isang bagay na hindi mo sigurado, hindi mo alam. Pero nung nakilala mo si Lord, unti-unti palang binabago lahat ng Lord. Hindi perfect. Pero nakita natin, may pagbabago. Kaya nga, Nehemiah ay isa pong patutuo na nag-encourage sa atin ng sabi diyan, do not refuse to stop despite of oppositions. Amen po ba? Tapusin natin yung inimpasahan ng Lord para sa atin. So, anong kakailanganin? Stay faithful, even when you don't feel motivated. Amen po ba? Stay committed, even when progress seems slow. Stay planted where God has placed you. Huwag kang lumayo kay God. Sa panahon ng mga pagsubok, lalo kang lumapit kay Lord. Dahil doon lang tayo makakahugot ng lakas. Because apart from God, we can do nothing. Kaya kung lalayo ka kay Lord, lalo mo lang nilalagay ang iyong sarili sa isang bagay na hindi sigurado. Ang pinakamatibay sa panahon na mayroong mga pagsubok sa buhay mo, sa panahon na mayroong kang pinagdadaanan sa buhay mo, lalo kang lumapit kay Lord dahil si Lord hindi ka pababayaan kailanman. Amen! Be steadfast. Advancement begins with faithfulness, not just an excitement. Faithful ba tayo? So we need to advance by being steadfast. Amen po ba? No? Pangalawa, we need to advance by being immovable. Hindi lang pala steadfast, but kailangan immovable. No? So, in the kingdom of God, advancement does not always mean movement. Ano ibig sabihin nito, Pastor? No, akala natin kasi pag sinabing advancement ay kailangang mag-move forward. Pero sa kingdom pala ng God, hindi lahat ay movement. It often means refusing to move. No? Ibig sabihin talagang hindi ka matitinag. Kahit ikaw ay pagbawalan pa, marunong manindigan. No? Hanggang kayang gumalaw. No?
Before God moves us forward, He establishes us firmly. So hindi pala lahat movements. Kailangan maging firm ka. Firm ka sa pananampalataya mo. Firm ka sa iyong pag-ibig kay God. Amin po ba? No? Many setbacks in the ministry happens not because people lack of ability, but because they are easily shaken by pressure, opinions, or problems. Marami pala na. So, pag sinabing immovable pala, ay kailangan makita natin na kailangan tayo po ay palaging andoon kay God, naninindigan. Pero minsan tayo pala ay umalis, lumalayo kay God, namumove. Kasi sabi pag immovable, hindi dapat nagagalaw, Pero namumove tayo dahil po sa mga nangyayari sa paligid. Hindi dahil kulang saan? Kulang sa ability. Minsan nga, ang dami ng ability. Pero hindi pala yun. Ang problema pala, pag mayroon ng pressure na dumarating sa buhay, doon nasusukat kung gaano kalalim ang pundasyon mo kay God. Kagaya ng isang puno, makita natin, nakikita ang tibay niyan pag may hangin o bagyo na dumaan. Hindi tagal. Yan palagi ko sinasabi sa inyo. Hindi issue ang tagal sa church. Hindi issue kung gaano katagal naging Kristiyano. Ang issue gaano kakalalim sa salita ng Panginoon. Para kung dumating man ang mga pagsubok ng buhay, ibig sabihin hindi ka namumove. Alalahanin natin, Kristiyano ka hindi, may pagsubok ang buhay. Amin po ba? Sabi ng iba, pag sila ay maging Kristiyano, mawala na yung pagsubok. Walang ganong kondisyon eh. Ang sabi nga ng Biblia, sigurado. Mayroong mga pagsubok na darating sa atin. Amin po ba? Yung iyong pagkakilala kay Lord ngayon, susubukin yan. Upang masigurado na ikaw ay totoo na nagmamahal kay Lord. Madali magsabi, I love you, Lord, kasi maayos ang kalagayan mo. Pero pagdating ng problema, doon makikita kung talagang totoong mahal mo si God. Kaya makaka-advance ka lang kung ang iyong pananampalataya kay Lord ay tinatawag na immovable. Firm. Amin pa ba? No? So, immovable means not easily shaken, and spiritually grounded. No? So, as shaken believers cannot lead others forward. Kaya kahapon, dito kami, yung GU class namin, ay pinag-usapan namin about the quitting in ministry. Not to quit in quitting. Ibig sabihin, sabi namin, pag nag-quit ka sa ministry, kailangan tingnan mo muna yung epekto ng iyong pag-alis. Kasi kung ikaw nasa leadership, ibig sabihin may mga taong sumusunod sa iyo. At ito ang problema ng karamihan. Basta ayaw na niya sa ministry. Hindi niya tinitingnan yung kanyang resulta ng kanyang ginagawa. Na sa pag-alis mo pala sa ministry, hindi mo nakikita, mayroon pala mga taong natitisod. At akala natin wala lang. Ang totoo, mayroon kang pananagutan kay Lord. Kasi ang Bible nagpapaalala sa atin, na kung ikaw ang nagadahilan ng pagkakasala ng isang tao, mabuti pa sa iyo ang talian ka sa liig at ihulog ka sa gitna ng dagat. Kung ikaw naging dahilan. That's why nagiging maingat dapat tayo.
Hindi dapat nagiging careless tayo sa ating mga desisyon. We need to think first, ano ba ang bunga ng aking paglayo kay Lord? Lalo kung mayroon kang someone na dinala kay God, at tapos ngayon ikaw na nanauna, aalis ka kay God, alalahanin mo yung sumusunod sa iyo, ano mangyari? Aalis din sila kay Lord. May pananagutan ka. Amen po ba? Be careful. No? That's why, makita natin na kung ikaw pala nasa unahan, mahirap nga talaga nasa unahan. Minsan, nag-share ako sa group, no, na yung isang group of, ng mga aso, no, ay nasa snow sila, ang pinakamahirap sa lahat yung nasa unahan. Kasi gagawa ka ng daan na hindi mo alam kung may butas o wala. Kaya, palagi paalala sa atin ng Panginoon, pag kayo nagpe-pray, your daily devotions, no? Ay wag lang ipanalangin nyo ang inyong sarili, kundi ipanalangin nyo rin, especially the leaders. Because it's hard sa isang leader, no? Kaya sa isang labanan, makita natin palagi, no? At in-illustrate ko to sa inyo, na palaging tinatarget ng kalaban ay ang leader. Kasi pag ang leader na diskarel, lahat ang tauhan diskarel din. No? Lalo sa mga grupo ng sundalo, number one, ang kanilang tinitira is the platoon leader. No? That's why in 70s, makita natin, kahit sa history, na sa mga sundalo, makita natin, napakahalaga po ang role ng isang leader. Noon, ang leader isa lang. Pero nakita ng mga sundalo, na pag nadali yung leader, diskarel lahat, wala nang nagli-lead. Kaya ngayong huli, mayroon ng leader 1, may leader 2, may leader 3. Kasi kung halimbawa man nawala yung leader 1, may leader 2 tatayo. Mawala yung leader 2, mayroong leader 3 na tatayo. Ibig sabihin, mayroon pa rin nagkakaman. Not just the top, may second, may third, may fourth, hanggang sila'y matira lahat. Ito'y ginawa nila upang ma-overcome yung ganong problema sa mga labanan. Alam niyo ba na sa church ganon din dapat? Na kaya nga palagi natin ipinapanalangin din ang ating mga leader kasi sila din ang unang target ng kalaban. At alam natin minsan kahit malalaking mga gawain, malalaking mga ministries, pag ang leader nabagsak. Amen po ba? So, every one of us ay mayroong responsibility. Mayroong accountability. Ano ibig sabihin nito? Yung katabi nyo, accountable ka dyan. No? Akala mo lang parang wala, pero pwede pala na yung katabi mo tumitingin sa'yo. Kung anong ginagawa mo, anong mga desisyon nyo, nakaka-apekto din sa desisyon ng buhay niya. That's why, ang sabi niya, no, that a shaken believer cannot lead others forward. Paano ka mag-lead sa kanila kung ikaw mismo natitinag? Ikaw ay mismo atras abante. Okay lang kung maraming abante. Ang problema pag maraming atras. Hindi ka naman si atras abante. Okay. No? So we need to move. Advance by being immovable. Amin po ba? No? So, we try sometimes. But, mayroong mga temptations along the way. No? There is a false teaching na pwedeng lumayo sa iyo para masikin yung iyong pananampalataya. At maliban doon sa mga temptations, sa mga false teaching na nakikita natin sa paligid, mayroon din mga personal struggles tayo. Actually, mas marami yun. Yung ikaw pa lang sapat na.
Sa totoo ba yun, number one kalaban nyo, sarili nyo. Kaninang umaga, number one kalaban nyo, sarili nyo. Paano bumangon dahil napakalamig? May temptation kagad eh. Na? Early in the morning pa lang, kahit alam mo na kailangang unahin sa Lord, early in the morning, kailangan labanan mo yung sarili mo. Yung tinatawag nilang katam. Masarap magtalugbong eh. Ayaw mong lumabas. Masarap doon sa comfort zone ng kumot, lalo kung makapal. Di ba? Personal struggles. There's a lot. No? Napakarami. Gusto mo maging immovable. Pero minsan kahit mga offenses. Totoo ba yun? No? Pwedeng nasaktan ka sa iyong kapatid. Pwedeng may nakita ka na hindi maganda pagpasok mo pa lang sa church. Kawawa tuloy ang ating mga aser. But, sabi po ng Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in faith. So dapat nagiging rooted tayo hindi sa tao, but rooted and built up in Him. Kanino po yon? Kay Jesus lamang po. Saka natin ma-establish yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. So ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? No? Anong dapat gawin natin? No? Okay. We need to be rooted in the Word of God. We need to be grounded in prayer. Be anchored in Christ, not in your emotions. Kasi ang emotions palagi mali eh. Lalo pa pag ang emotions tamang hinala lamang. Naku, ba't tinawanan ako nila? Tumingin pa sa akin. Tamang hinala lamang, nakatingin lang yung tao eh. Hindi naman ikaw tinatawanan eh. No? So, minsan, dahil yung emotions niya hindi na ayos, kaya yung kanyang faith kay God na-move na because of offenses. No? So, if your foundation is strong, your ministry will move forward. Amin po ba? Lahat ba tayo may ministry? Alam mo, kahit hindi ka nakasulat doon sa may work of ministry, lahat tayo may ministry. Lahat tayo kinaman ng Lord, go and make disciples of all nations. Ibig sabihin, lahat tayo, mayroon tayong gagawin. Sabihin mo siya sa katabi mo, mayroon kang gagawin para kay Lord. No? Amin po ba? So, anong una? Para ikaw makamove forward? Advance in ano? No? Kailangang advance in being steadfast. Number 1. Pangalawa, yung immovable. No? So, para mag-advance ka, kailangan ay steadfast ka, kailangan immovable ka, and then ngayon, kailangan tayo ay mag-move abounding in the works of God. Amen. No? So, paano ang gagawin natin? Paano ba, ibig sabihin, abounding in the works of God? No? Advancement in the kingdom of God, in God's kingdom, is not passive. It is overflowing. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Pag ikaw ay masaya ang puso mo, yung paglilingkod kusang lalabas. Totoo ba yun? Hindi mapigilan yon. Pero pag wala yon sa puso mo, kahit anong pilit at bigay ng ministry sa iyo, ayaw mo. Yung iba gustong-gusto, ikaw ayaw mo.
Ibig sabihin, may problema sa puso mo. Right? So yung pagmi-ministry pala natin, yan po ay lumalabas lang kung ano ang puso natin. Masaya kang gawin ang isang bagay pag masaya ka. Totoo yun? No? So, it's an overflowing. That's why after calling us to be steadfast and immovable, Scripture challenges us to go further. Ano ang sabi doon? No? Always abounding in the works of the Lord. Kamusta kaya yung buhay Kristiyano natin? Ilang taon ka na nakakilala kay God? Anong ginagawa mo? Ganda man tanong yan? Anong ginagawa mo para kay Lord? Ang bata, pagbago pa lang, puro kain lang yan. Pero pag tumanda, puro kain pa rin, hindi marunong magtrabaho sa bahay, nakakainis na yon. Ano ba yan? Totoo ba mga mother? Cute pa yun pag bata, pag pinakain mo, kain ng kain. Pag malaki na yun, hindi marunong magtrabaho, kain ng kain, nakakainis na yun. Balik natin sa church. Baka marami sa akin magtampo nito. Bahala kayo. Cute ka, ng kain ka lang, kung bago ka pa lang. Pero kung matagal ka na at upo ka para ng upo dyan, hindi na cute yun. Nakakainis ka na. Bahala ka magtampo sa akin. Pero, may sense ba? Kasi ang plano talaga ng Lord, pagkatapos tayo ay maging faithful, maging immovable, ang kasunod dapat, abounding in the works of the Lord. Kaya dapat pala, hindi na ikaw ang hahanapin ko para tanungin ka kung anong ministry gusto mo. Dapat ikaw na mismo nagsasabi, Pastor, tutulong ako. Amen. Pag ganun ang ating nasa puso, yun ay tanda na ibig sabihin ay nag-o-overflow si God sa puso mo. Amen po ba? Amen po? No? Kasi sabi diyan, no? To abound means to go beyond the minimum. Ano ba ang pwede mong gawin kay Lord? Pero hindi lang pala yun, kundi dapat ikaw ay kikilos higit pa sa kaya mo. Dapat above the minimum. Ano pa kayo? Ha? Go beyond the minimum. Kailangan pag naglingkod tayo kay Lord, ay hindi yung napipilitan lamang. To serve God means wholeheartedly. Kasi kung ikay naglilingkod na ikay napipilitan, sayang lamang ang iyong paglilingkod. Sunog yan. Pag yan dumaan sa apoy ng testing ng Lord, kung ikay nagkukunwari lang ngayong umaga, mahuhulog ka pa rin. Alam ng Lord yung puso mo. Kung totoo ang iyong puso kay God o hindi. Pwede ka magkunwari sa amin. Hi, Pastor! Pero kita ng Lord yung puso mo kung totoo. Hindi. Amen po ba? So makita natin na hindi lang pala sapat na tumanggap tayo kay Lord. Ang sunod talaga means to work in the vineyard. Means to work in the Lord.
Abounding nga eh. Nag-uumapaw. Nag-aapaw na bang inyong work? Kulang pa nga eh. Kamusta ba? Ayaw na nila sumagot sa akin eh. Kasi yung pangatlo mas mabigat. To give your best, not leftovers. Kamusta kayo yung puso mo? Kung iyong susukatin yung iyong binibigay na time kay Lord, lahat, sigurado ka bang best na binibigay mo? Parang hirap magsabi ng amen, ha? Sabihin na lang amen. Pero, ito yun. Pero, makita natin, itong verse na ito ay napaka-basic sa atin. No? Pero nakita natin, pag atin palang pinag-aralan, laglag tayo. Amen po ba? Always abounding. So that means, kung ang 2025, mga kapatid, nag-slow down ka, bumawi ka naman kay Lord ngayon 2026. Ako na nakikiusap sa iyo. Kasi ang gusto ng Lord pagpalain tayo eh. Ang problema, hindi yung best na ibinibigay natin eh. Amen po ba? Kailangan palagi, no, always abounding in the works of the Lord. Yung service kasama eh. Amen po ba? No? Hindi lang ikaw masaya na ikaw ay nabibless, but we need also to work in the kingdom of God. Amen. No? That's why, sabi diyan, no? God is not looking for perfection. He is looking for availability and diligence. Available ka ba kay Lord? O marami kang dahilan? Kaya yung mga dahilan mo ngayon, huwag mo nang sabihin. Romans 12:11 says, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Amen po ba? Ready tayo? Mag-serve kay God ngayong 2026? No? So never be lacking in zeal. Dapat andoon palagi yung inspiration natin. Dapat palagi on fire tayo. Minsan nagtataka tayo, yung iba mga grupo, grabe kung sila ay makapag-invite. Pero bakit hindi natin magawa? Alam natin, totoo yung dala natin, katotohanan. Pero ba't natatakot tayo? So dapat hindi nawala yon. Amen po ba? Never be lacking in zeal. But keep your spiritual fervor serving the Lord. Ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Nasabi diyan, kailangan paglingkuran natin si Lord ng mayroong kagalakan. Serve with joy, not complain. Yan pa kayo? Masaya ba tayo naglilingkod kay Lord? Maigi si Prince, nag-i-amen. Masaya si Prince. Sana kasing lakas ng amen ni Prince ang amen nyo ngayong umaga. No? Serve with joy. Alam nyo yung paglilingkod natin, nag-ano lang yon, nagpapatunay yun kung anong puso mo. Kahit mahirap ang isang ministry,
kung masaya ka, alam mo, hindi nagiging mahirap yun. Nagiging madali. Tama po ba? Pero kahit gaano kadali, pag ang puso mo wala doon, nagiging mahirap. Kaya kailangan pala, pag tayo'y naglilingkod kay Lord, dapat po walang complain. Tanggalin nyo na yung, ay pastor, kahit nagko-complain, sumusunod na. Tanggalin na natin. Pwede tanggalin na natin ngayon 2026 yun? Pwede bang sumunod na wala ng complain? No? Serve with joy. No? And then pagkatapos, maliban doon, grow in skills. Ibig sabihin, kung ano po yung nailagay, na italaga sa inyo, na pwede nyong gawin, ibig sabihin, pag-aralan mo naman, i-increase mo naman yung kakayanan mo. Halimbawa sa ating mga aser tuloy. Alam natin ang aser, andyan sa labas, nagwi-welcome. But you can think something na pwedeng maiiba na mas lalo ma-inspire yung mga tao papasok. Tama pa ba? No? O kahit ikaw nag-worship, ibig sabihin, you can think something na paano ba ma-encourage ko ang tao na lalo pa magpuri kay God. No? Kung ikaw naman ay seal leaders, ibig sabihin, mag-iisip ka rin ng paraan, paano mo mas mapaigi magturo sa kanila na maintindihan na mapapadali. Ibig sabihin, yung skills natin dapat ay nag-grow. Hindi pwedeng gagawin mo kung ano nakasanayan mo, yun na lang at yun. Walang excitement doon. Kailangan, nag-i-improve tayo. Kaya nga, ang pag-aaral hindi natatapos. Pagkatapos mo mag-aaral, kung ikaw nag-college, hindi nagtapos doon. At sabihin mo, ay ito lang na pag-aralan ko, ito lang gagawin ko. Hindi. Habang tumatagal ka, nagmamature ka, marami kang natutunan. Walang nagturo sa eskwelahan paano ka magkapamilya. May nagturo ba doon paano ka manligaw? Wala, di ba? Natutunan mo yun along the process. At kung nag-asawa ka na, walang nagturo sa'yo paano ka mag-alaga ng bibi. At kung malaki na, paano sila pag-aralan? Walang nagtuturo sa'yo. Pero unti-unti natutunan mo. Nag-i-increase. At nakita natin, hindi lang pala dapat sa pamilya. Dapat din pala pagdating sa ating spiritual life, makita natin at sa ministry natin, hindi lang kung ano nakasanayan natin gagawin. Dapat pala, nag-i-improve ka, gumagawa ka ng mga paraan, paano mas mapaayos. Amin po ba? Grow in skill. Ano na? Spiritual maturity. Nagmamature ba? Nagmamature ba spiritual natin? Pag nagmamature, dapat wala ng tampururot dito, ha? Wala na nagtatampo dito. Amen? Kasi yung tampo, tanda yon na ikaw ay immature. Tama ba ba? Kasi ang mature, hindi na nadadala nun. Okay? So wala na nagtatampo, ha? Para maka-advance tayo. Kasi kung puro ayos lang tayo ng mga nagtatampo, hindi tayo maka-advance. Puro ayos ng ayos tayo palagi. Tignan nyo lang. Ay, imbes dapat lang mumuportuhan tayo, mapabalikan mo na naman ito. Ayusin na naman. Pag naayos mo ito, yung nasa una, bumalik na naman. Ay, hindi talaga makamove forward tayo nun. Kaya kailangan nagmamature tayo. Amen po ba? Maka-advance tayo in work with the Lord kung tayo ay nag-grow hindi lang sa skills, pati sa ating spiritual life. Amen po ba? At ang isang matured na Christian,
madaling kausap. Madaling kausap ba kayo? Parang mahirap atang kausap ngayon eh. And then ano pa? Ano pangatlo? Do the work with excellence. Big challenge po to sa atin lahat. Kung ang 2025 ay parang gusto lang natin ma-accomplish yung Sunday, gusto lang natin ma-accomplish yung ibang mga bagay, I pray to God na ngayon 2026, na lahat sa atin, gawin natin yung itinalaga ng Lord sa atin na mga ministry natin. Do the work with excellence. Hindi na pwede yung pwede na yan. Kundi yung best, yung excellence. Ano man ang ministry na nakatang sa'yo. Amin po ba? No? Because advancement happen when we move from obligation to devotions. Ibig sabihin, ano man ang dapat gawin mo, yung tinatawag natin devoted. Devoted ba talaga tayo kay Lord? Kamusta yung devotion natin kay Lord? Hindi yung daily devotion, iba po yun. Ibig sabihin, devotion ay yung ating dedication kay God. Minsan kalimitan, ginagamit natin to sa ibang, napaka-devoted naman ng taong to. Kamusta yung ating devotion kay God? Totoo kaya yung pagmamahal natin kay Lord? O isang hangin lang? Paghangin sa kabila, hindi marunong manindigan. Wala nang ganyan dito ha. Amin po ba? Wala nang ganun sa 2025, sa 2026. Kasi kailangan mag-advance na tayo in the works of the Lord. Amin po ba? No? So, sabi diyan, no? Okay. So advancement happen when we move from obligation to devotions. So mahalaga po yan, mga kapatid sa buhay. Amen po ba? Then pagkatapos nito, na tayo po ay maka-advance in the work of God, sabi diyan, we must also advance with confidence that your labor is not in vain. Nakakahadlang ba to sa atin? Yes. No? One of the greatest enemies of advancement in the work of the Lord is discouragement. Number one po yan. No? The feeling that our efforts do not matter. Wala naman, pastor, yung aking mga ginawa, wala lang sa kanila. Hindi naman nila binibigyan ng pansin yun. Eh baka kulang ka lang sa pansin. Kasi hinahanap mo yung pansin ng iba. Pero isa yun sa nagiging cause ng discouragement. Yung akala mo, hindi nagmamatter yung ginawa mo. O di kaya, no, that our sacrifices are unnoticed. Hindi naman nila nakikita yung aking ginawa para kay Lord. Ginawa mo nga para kay Lord, ay bakit silang gusto mong makakita sa'yo? Akala ko ginawa mo para kay Lord, ba't kailangan mo mapansin nila? Mukhang mali ata, no? Mali ba si pastor? Pero yung tinatawag na unnoticed, no, ay ito ang mga dahilan kung bakit tumitigil tayo sa paglilingkod kay Lord. Napiling mo, hindi nila napapansin. Unappreciated. Di man nila na-appreciate yung aking ginagawa. Kaya nga palagi ko pinapaalala yung pag ikaw nagmi-ministry, maganda pala ng iyong palaging motivations
that everything you do it in the Lord. Kasi pag ginagawa mo yon para ikay mapansin, mapapagod ka. Amin po ba? No. Tapos, ang iba, wala naman. Unrewarded. Pero ang totoo, mga kapatid, God says what people don't see. That's the reality. Kaya kung may nagdidikta dyan sa isipan mo, hindi ka naman napansin ni pastor. Hindi ka naman appreciate ng leader mo. Hindi galing kay Lord yun. Galing yun kay Satan. Kasi totoo, lahat ng iyong ginagawa, lahat yan ay nakikita ng Panginoon. Maaring hindi nakikita ng tao, pero hindi yun nakakalipas sa paningin ng Lord. Amin po ba? No? So God understands the struggles, which is why He give us this assurance para sa atin. No? Na anong sabi doon? Knowing that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal kay Lord, mga kapatid. Amin po ba? Napakagandang assurance ba yan sa atin? Ibig sabihin pala, lahat ng iyong ginagawa para kay Lord, lahat po yan nakikita ng God. Kahit hindi namin kayo mapasalamatan, God knows everything. Amin po ba? No? That's why Hebrews 16 says, God is not unjust. He will not forget your works and the love you have shown Him. Praise God. Hindi pala talaga natin mapagin si Lord. Hindi siya po mapagsamantala. Nakikita niya lahat. He will not forget your works. Amen. Amen po ba? Kaya nga kahit hindi ka pala makita, hindi ka mapasalamatan, just go on. Maaring yung pasasalamat ng leader, ng pastor mo, kulang. Pero pag si Lord nag-bless sa'yo, sobra-sobra yun. Amen po ba? No? He will not forget your works and the love you have shown Him. Kaya nga mga kapatid, sabi dyan po no, that some results are seen now, no? But there are some results that seen later. At mayroon ding some results that are seen in eternity. Kaya yung pananaw mo kasi gusto yung ngayon lang. Pero may mga bagay na hindi mag-epekto yun ngayon. May mga bagay na ngayon makikita mo, pero may mga bagay makikita mo later, at may mga bagay makikita mo eternity na pala. Sabi ko nga no, alam mo, walang kasidlan ng kasiyahan sa buhay natin. Kung nandan tayo sa langit, may lalapit sa iyo isang tao. Salamat kasi dinala mo ako kay Lord. Kung hindi mo ako pinagtiyagaan, saan kaya ako ngayon? Salamat dahil sa kabila ng aking pagiging supladita sa iyo at suplado, dinala mo pa rin ako sa kay Lord. Yun yung maring mga hindi mo makita ngayon. Pero that's a great joy. One day, makita mo doon sa langit, nagpapasalamat sa iyo ang isang taong nadala mo para kay God. Amen po ba? No? So dapat hindi tayo magsawa. Amen. No? Always abound in the works of the Lord. No? And be confident, no, that your labor is not in vain. Amen po ba? No? When the work is done for the Lord, no effort is ever wasted. Ulitin ko. When the work is done for the Lord, no effort is ever wasted. Walang nasasayang, mga kapatid.
That's why ngayong umaga, no, advancing in the work of the Lord is not measured by how fast we move, but how faithfully we stand. God calls us to be steadfast, immovable, always abounding in His work, and to serve with a deep confidence that our labor is not in vain. There will be a seasons when the work feels heavy. May mga seasons na ganon sa buhay natin. The result seems small. Parang konti lang. No? And maybe the journey feels long. No? Yet, it is in those very moments that God is strengthening our foundations. What may look like ordinary faithfulness today is producing eternal fruits for tomorrow. So as we continue in God's work, let us refuse to quit. Amen po ba? Let us refuse to retreat or compromise. No. Let us move forward with unwavering faith, wholehearted service, and joyful confidence in God's promises. Maraming pangako si Lord kung tayo susunod sa Kanya. The Lord who called us is faithful, and He will finish what He started. Kaya nga, makita natin, no, if we say steadfast, ibig sabihin, stay faithful. If we say immovable, means stay grounded. Abounding service means serve wholeheartedly. The assurance is there. We need to trust God and rewards for those who are faithful laborer. The church advances not through talent alone, but through faithful, grounded, and willing servant. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ngayong umaga, sabi diyan, ito, tatlo. Are you still faithful in the works God entrusted to you? Ulitin ko. Are you still faithful in the works of God entrusted to you? Have you grown weary or discouraged? Is God calling you to advance again? Kung sa palagay mo, you need to advance, stand right now. At gusto ko, sabihin mo kay Lord, Lord, no retreat. Hindi ako, Lord, lalayo sa iyo. Hindi ako, Lord God, titigil. I will ask everybody to stand in your... At gusto ko, habang umaawit yung ating praise and worship team, gusto ko itong tanong na ito na patuloy mong sagutin kay God. Are you still faithful in the works of God entrusted? Hindi yung katabi mo ang tanong ng Lord sa iyo. Hallelujah, God.
habang tumatayo ka,